Napakasama ng dahil ito. Pag sinabing ang sama ng dahil mo, medyo mabigat yun. Dahil bahagi yun na kung saan ay makita natin bakit binanggit ni Jesus ang mga salitang ito. Well, sinagot din naman ng banal na kasulatan na ang ating Panginoon sa Kristo sa ayon kay San Lucas. Bakit naghahanap ng tanda ang dahil ito? Masama bang maghanap ng tanda? Hindi naman masamang maghanap ng tanda. Napakahalaga po yung mga tanda. Kaya nga meron tayong mga tinatawag natin mga street signs. May mga street signs tayo para tulungan tayo sa ating paglalakbay. Mga tanda rin. Pero ang binanggit dito ay tanda mula sa langit. Bahagi ho. Ibig sabihin, makalangit na tanda. Bakit sinabi ni Jesus na makasama ng dahil ito? Sapagkat, sabi nga natin, ay nasa harapan na nila. Nasa harapan na nila yung pinaka magandang tanda. Kaya sinabi ni Jesus na makasama ng dahil ito. Bakit? Hindi nila ma-recognize yung tanda. Hindi nila kinikilala si Jesus. Hindi nila kinikilala yung mensahe na dala ni Jesus. Bahagi po yun na kung saan ay magpapaalala sa atin. Baka naghahanap tayo ng tanda, nasa gitna na yung tanda natin. Kung minsan naghahanap tayo, hinahanap natin yung salamin natin. Suot-suot pala natin. Kaya, bahagi yun. Lalo-lalo na kapag pinag-usapan natin yung mga tanda mula sa atin. So, bahagi na rin ng ating mga pagninilay. Sabi na natin ay kinakailangan maramdaman natin yung presensya ng Diyos. At kung tutusin sa ating mga panalangin, kung tutusin na yun, ay kinakailangan tingin natin at makita yung presensya ng Diyos. Kung tawagin natin yung mga makalangit na tanda. Pero hindi lang sa makalangit na tanda ang binibigay sa atin. Yung mismong presensya ng Diyos. At ano yung sagot doon ni Jesus? Walang ibang tanda na ibibigay sa inyo kundi yung tanda ni Jonas. So nais na ibalik ni Jesus yung karanasan na nakita sa tanda ni Jonas. Naalin, ano ba yung unang pagbasa natin na napakinggan natin na ipinahayag na yun sa araw na ito? Bahagi ko yun na yun yung pinaka-istorya ni Jonas. Na siya ay naglakad ng 3 araw. Ganon kalawak ang Ninive. 3 araw na naglalakad. At ano yung sinasabi ni Jonas? Gugunawin ang daigdig. Gugunawin ang bayang ito. Gugunawin ang Ninive. Hindi naman sinabing ng buong mundo. Yung Ninive lamang ang gugunawin. Saan ang Ninive? Meron sa inyo, may alam ng Ninive? Kung nasaan ngayon ang present day Ninive? Wala may alam. Ito po ay outside of Israel. Ito ngayon ay bahagi ng Iraq. Saan banda yung Iraq? Kung ito ang Israel, dito banda. Yung Iraq. Halos katabi ng Lebanon. So bahagi. So isang bayan doon. Ang tawag ngayon sa bayan na yun ay Mosul, Iraq. So, yun ang lugar na kung tawagin natin ay Ninive. At ano yung makita natin dito? Si Jonah, na isang Israelita, pinapunta roon sa isang bayan na hindi naman mga Israelita, ang may tinuturing na pagano.
Kaya yung kanyang ipinahayag yan, gugunawin ng Ninive sa loob ng ika-4 na pong araw. No? Pero ano yung nakita natin? Na sana makita rin na mga nakikinig sa banal na kasulatan, at sana nakita rin ng mga Israelita. Nakita nila na mayroong nagpaikatalim. Sino yung nagbago? Sino yung nagsisi ng kanilang kasalanan? Bahagi yun. So sila ay nagdamit ng sako na upo sa abo. So ito yung mga pamamaraan ng lumang panahon. Magdamit ng sako, maupo sa abo, at mag-ayuno. Hindi sila kumain, ni uminom, at nagbago. Itinuwid nila ang kanilang maling pamumuhay. Itinuwid nila yung kanilang maling pamumuhay. So, ibig sabihin, ay yung bahagi natin, call for conversion, pagpapanibago, pagbabago. Yun ang mahalagang makita na sana, hindi yung, sino ba itong si Jonas? Hindi naman nila kakilala yun eh. Estranghero yun doon. Pero ang nakita nila yun eh, well, nung sa kanila, natakot sila, magugunaw yung Ninive. Pero, bahagi na rin, nagpabago sa kanila. Sila ay nagsisi at tumalikod sa kasalanan. Yun ang mahalaga. Kapag may mali, itama. Bahagi yun na huwag natin kalimutan. Yun yung tanda na ipinapahayag ni Jesus. Bahagi yun na hindi nila nakikita kasi nangangaral sa Jesus, hindi nila nakikita kung ano yung mali na dapat nilang itama. Kaya yung sinasabi, very basic. Very basic. Yun ang tanda na ibinigay sa kanila. Ang tanda ni Jonas. Kaya bagay na kung saan ay makita. Tama-tama din ngayon, tayo ngayon ay sa 4 na pong araw din natin ng ating paghanda sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ganun din pa rin yung hamon. Nanawa ay tayo ay magbago sa ating mga maling ginagawa. Yung pag-aayuno, pagdadamit ng sako, yun lamang yung mga panlabas na tanda na maaaring makatulong para magbigay ng lakas sa atin para alin. Ituwid ang tama. Kasi yun ang daan kung bakit si Jesus ay naparito sa daigdig na ito. Bakit? Kasi kung talagang nakikita natin yung kaligtasan na dulot na pinamamanig na Jesus, ay magdulot sa atin ng kaligtasan. Yun kasi ang nagpapalayo sa atin sa Diyos kapag tayo nagkasala at hindi natin itinutuwid yung ating pagkakasala. Yun ang nagdudulot sa atin ng kapahamakan. At yun yung mga daan na nais na tukuyin ng mga sumasalamat kay Jesus na hindi nila nakikita. Regardless kung sino yung may dala ng mensahe. Bahagi yun. Kumisan kasi ang tinitingnan natin ni Alin. Yung nagdadala ng mensahe, sino may dala ng mensahe? Kapag mayaman yan, magandang mensahe yan. Mayaman yan kahit ang pangit yung mensahe. Kasi tinitingnan natin yung nagdadala ng mensahe. Kaya bahagi rin na kung tutusin pag-ingatan natin ngayon, lalong-lalo na panahon ng eleksyon. Bahagi yun na kung saan ay nawa ay makita natin pagkakataon. Kaya po kung minsan sinasabi rin ng iba, hindi na tayo natututo sapagkat ay bahagi yun. Hindi lamang ito responsibilidad ng mga taong binoboto natin.
No? Ngunit ito'y responsibilidad din ng mga taong bumuboto sa kanila. No? Kung alam natin itong taong na ito ay hindi gumagawa ng tama, ba't niyo pa iboboto yan? No? Hindi lang yan sakit ng ulo ng ibang tao, sakit din ng ulo niya. At tayo ay mayroong responsibilidad. Baka akala natin ay wala tayong responsibilidad. Kaya makikita natin, tayo rin ay naging kabahagi ng pagdurusa kapag ang nilagay natin sa pwesto ay mga taong gumagawa ng hindi kanais-nais, no? Sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. Nagiging kabahagi tayo ng pagdurusa, gawa, naging bahagi tayo ng pagluklok ng mga tao na hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Pero yun, no? Pagkakataon, no, na huwag natin kalimutan, no? Yung mensahe, no? Yung mensahe na nawa, makita natin ay itama natin ang mali. No? Kung nakita natin na may mali, huwag tayo manatili sa mali. Gumawa tayo ng pamamaraan na kung saan, o kung hindi natin may tama ang mali, huwag kayong magtaka kung bakit unti-unting nagugunaw ang ating lugar na kinabibilangan. No? Huwag tayo magtaka kung bakit nasisira ang ating bayan. Kasi nga, yung mga taong dapat na silang magprotekta sa atin at sa lipunang ginagalawan natin, ay sila ang pumapayag na ito ay masira. Bakit? Kasi nananatili sila sa kanilang pagkakasala.